So, Roman Missal, Roman Lamb Missal, of di God, ba? you take away the sins of the world. Lamb of God, grant us peace. Wala siyang Jesus doon, Father. Lamb of God lang diretso. Ang, di ba siya, ano ba, dapat ba siyang lagyan, padagdagan ng Jesus or diretso lang tayo ng Lamb of God? Kasi Well, yun ang tamang text doon sa Roman Yes. Missal. Well, the point about Jesus is the Lamb of God. So okay lang nadagdagan ng Jesus instead of Lamb of God diretso. Just for the writer. Pwede naman yun. Tapos may isa pa, Father. Kasi di ba mayroon tayong kanta din na Lamb of God na Lamb of God, you take away and all of mankind ba yun? Basta may mankind. Then wala din siya doon sa Roman Missal, sa original text. Okay lang ba yun, Father? Yes, okay lang naman yun sa choir. Hindi. Kasi yung importante doon yung, diba, yung creed, yung gloria. Kasi the point there is we acknowledge that before raising, this is Jesus, the Lamb of God. He's the one who takes away the sins of the world. Okay. Pwede rin siya i-recite. Tapos may isa pa akong isa na lang, ha? question, Father. Siyempre, gusto ko lang i-clarify. Sorry. Tapos, meron din akong nakapagsimba ako sa ibang parish din. Tapos, maganda, yung about sa choir. Kasi ito music to eh. Yung parang na-over na yung sound doon sa kanta. Kumbaga parang hindi na maiintindihan kung ano yung message doon sa kanta dahil doon sa ingay ng instruments na ginagamit. Like may mga boom 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 boom, may mga parang yung ang dating is parang nasa bar instead na solemn yung pag-celebrate or Okay, so good observation ng ating kapatid that sometimes yung instrumentalist that should not cover the message yung kanta natin. at Okay, yung hindi kasi parang ang ingay ng sound at hindi na maintindihan parang nasa bar. Sana hindi po ganun yung solemn pagkasolemn baka yung na- instrumentalist taga-bar. Hindi baka nga. Pero dapat ba ganun, Father? Hindi ba natin na-abuse yung letter G? Oh, that's why I ask the community about the feedback. That's why we have meeting on how our singing effective ba, if the congregation na animate ba. Okay? So may feedback. No? So what is important, we can remember our choir, the message must reinforce doon sa Word of God. That's why yung text, yung message, yung lyrics must be audible, understandable. Okay. That's why remember before, yung church only allowed yung organ para mapakinggan. But ngayon, because we want more lively, the gitara, may drums, if the drums cover the message, tanggalin yung drums. Ako po, may tanong. Hopefully makarelate ang lahat. Bakit ganun yung boses ko? Anyway, sa sound po, Father, kailan ba po talaga dapat kantahin ang salmo? Kasi may other parishes that they sing it every Sunday, then meron namang iba na they don't. Then, just that confusing po kung kailan ba po talaga. Well, every mass we can sing. Ate Jo, maybe you can... Well, in the general instruction of the Roman Missal, the psalm is sung. Talagang kinakanta siya. Okay? Kahit yung responses lang kantahin. Kung ayaw niyong kantahin yung buong salmo, at least yung responses. Yung verses, pwede niyong basahin na lang ng reader. But the responses has to be sung. Good afternoon, everyone. Ito po Okay. ay Anong parish? St. Francis Church, Maunsian po. Ito po yung tanong na kasi sa paglalay na po ng kanta. Ang ano po kasi dito, di ba dapat yung kanta natin at least sa communion is naka-base po yung naka-line up na kanta doon sa at least sa communion. Kung hindi man lahat ng whole songs ang papalitan weekly,
at least yung communion, meron pong nakabase doon sa readings. So, ang nangyayari po kasi sa amin, ang mahalaga daw is alam ng congregation yung kanta, kahit ano lang ang ilagay na kanta. Kasi ayaw magpalit po ng kanta kahit every 2 Sundays ayaw. 1 month na hindi pa napapalitan. So ngayon, malayo na po kami sa malayo na sa readings, yun pa rin yung kinakanta namin sa Holy Week. Or ano po yun? Basta yung ganun. Kaya parang nasasaktan po ako kasi naririnig yung nakakapag-attend po ako ng ganitong seminar. And then, of course, isinishare ko po na ito nga yung ito nga yung nalalaman ko. Pero ang sagot po is, okay lang yan. Ang mahalaga, Okay, so yung kanta, parang paulit-ulit, iba ng mensahe, iba ng theme. Ngayon, well, kung sa akin, because communion doesn't mean na kakanta tayo. Actually, it's the time to commune, to pray with the Lord. That's why kung makanta lang tayo kasi iba, after communion, nagkikwentuhan na. But actually, silence. Kasi we are the one praying the Lord. That's why maganda nga, post-communion song na i-people already naka-pray na, then lahat-lahat tayo, together, we worship and thank the Lord. Okay? Okay? So, that's why even if you notice some of some masses, before singing, there is a 1 minute just instrumental